Ipinanganak si Scarlett Eden Keeling noong June 1992 sa Stevenage na isang lungsod sa Hertfordshire sa England. Siya ay anak ni Fiona McKeown at Richard Keeling na naghiwalay noong maliit pa si Scarlett. May 9 na anak si Fiona mula sa 5 iba't ibang lalaki, kaya mahirap ang buhay ng kanilang pamilya. Siya ay isang single mom at ang pangunahing source of income nila ay galing lamang sa tulong mula sa gobyerno. Nakatirang pamilya nila sa isang maliit na bahay sa nayon ng Bradworthy na nasa lalawigan ng Devon sa England. Si Scarlett ang pangatlong anak na babae ni Fiona at ang 2 nakakatandang kapatid na lalaki niya ay mga anak din ni Richard Keeling. Pagkatapos nila maghiwalay ni Richard, lumipas si Fiona sa ibang lungsod at nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Christian Osborne. Kay Christian nagkaroon si Fiona ng isang anak. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon ni Christian at naghiwalay din sila. Pagkatapos, may nakilala ulit si Fiona na isang lalaki at nagkaroon ulit siya ng isang anak. Hindi rin nagtagal ang relasyon nila ng lalaking yon at naghiwalay din sila. Pagkaraan ng ilang panahon, nakilala ni Fiona si Paul Schreck. Kay Paul, nagkaroon si Fiona ng karagdagang 2 pang anak. Kalaunan lumipas si Fiona at Paul sa isang liblib na lugar sa lalawigan ng Devon sa England. Ang layunin ng mag-asawa ay palakihin ang kanilang mga anak sa mas tahimik na lugar, malayo sa ingay at sa abalang lungsod. Ngunit makalipas ang ilang panahon matapos sila lumipas sa lugar na yon, naghiwalay din ang mag-asawa. Pagkatapos ng paghihiwalay na yon, dumaan si Fiona sa maraming pagsubok, kasama ang kanyang mga anak. Dahil wala siyang pera para magbayad ng upa sa bahay kung saan sila nakatira, pinaalis siya ng may-ari ng lupa. Para hindi sila mapalaya sa lansangan, nakahanap si Fiona ng kakaibang solusyon. Yun ay ang manirahan sila ng kanyang mga anak sa isang abandonadong bus. Napakasama ng kalagayan ng pamilya. Sa mga panahong yon, nakilala rin ni Fiona ang isa pang lalaki na nagngangalang Adam Foster. At kay Adam, nagkaroon siya ng 2 pang anak. Tulad ng mga naunang relasyon ni Fiona, hindi rin nagtagal ang relasyon nila ni Adam at naghiwalay sila. Ayon sa mga source, hindi na naninirahan si Fiona at ang pamilya niya sa bus. Lumipat na sila sa isang maliit na bahay sa nayon ng Bradworthy sa lalawigan ng Devon, tulad ng nabanggit sa simula ng video na ito. Medyo bumuti ang buhay ng pamilya, pero may mga pagsubok pa rin silang kinaharap. Ayon sa ilang kapitbahay, tahimik lang ang pamilya at hindi sila nagdudulot ng problema. Inilarawan ang mga anak ni Fiona na magagalang at maayos at malinis ang pananamit. Layunin ni Fiona na palakihin ang kanyang mga anak na malayo sa alak at bawal na gamot. Pero bilang isang single mom na nag-aalaga ng 9 na anak ng mag-isa, hindi ito madaling gawain para sa kanya. Sinasabing nasa teenage years na ang mga panganay na anak ni Fiona nang magsimula na silang uminom ng alak at gumamit ng droga. Naging gawain na rin nila ang pagpunta sa maraming party kasama mga kaibigan, kung saan ay gumagamit sila ng mga ipinagbabawal na gamot. Si Scarlett mismo na siyang pangunahing tao sa kwento natin ay kilala na madalas manigarilyo. Bukod pa rito, nagsimula din si Scarlett ng relasyon sa isang lalaki na ilang taon ang tanda sa kanya. Hindi malinaw kung ilang taon siya nagsimula makipagrelasyon sa lalaking yon. Pero ayon sa ilang source, nasa pagitan lang siya ng 12 at 13 years old. May mga taong nakakakilala kay Scarlett na nagsabing mukhang mas matanda siya kaysa sa kanyang edad sa itsura at pag-iisip. Katunayan, sa edad ng 14, mukhang mas matanda na si Scarlett kumpara sa kanyang edad. Ilang buwan bago ang nangyari, gustong sumali ni Scarlett sa isang banda. Naglalaro siya ng saxophone at gusto niyang mapasama sa isang music group para ma-improve ang kanyang kakayahan. Inilarawan siya ng mga kasama niya na masayang bata at puno ng pangarap. Noong 2007, nakilala ni Fiona isang lalaki na nagngangalang Robert Clark. Nagkaroon sila ng relasyon ni Robert at noong November ng taong ding yon, inimbitahan ni Robert si Fiona at ang kanyang mga anak na magbakasyon sa India. Balak nilang manatili sa India ng 6 na buwan at ang rehiyon na napili nila ay sa Goa. Yun ay dahil ilang beses nang napuntahan ni Robert ang lugar na yon. Hindi pa nakakapunta sa ibang bansa si Fiona at ang kanyang mga anak maliban na lamang sa England, kaya sobrang excited sila sa ideya na bumisita sa ibang bansa, lalo na sa isang lugar na malayo at iba sa England. Ngunit ayaw pumunta ng panganay na anak ni Fiona sa India kasama ang kanilang pamilya. Wala akong mahanap na dahilan kung bakit, pero gusto niyang manatili lamang sa England. Pero kahit na ganun pa man ay tumuloy pa rin ang buong pamilya na umalis. Pagdating nila sa India, nanirahan sina Fiona, ang kanyang nobyo at mga anak sa Anjuna,
Pagkatapos nilang magtagal at mag-enjoy sa Anjuna, iminungkahi ni Robert na pumunta sila sa ibang lugar. Nasa simula pa lang ng February 2008 nang piliin ng pamilya ang susunod nilang pupuntahan. Yun ay ang Karnataka na isa pang estado sa India. Mahigit 5 oras ang biyahe mula sa Goa papuntang Karnataka gamit ang kotse. Kung sasakay naman ng bus, tumatagal ito ng mahigit 14 hours, kaya nagsimulang maghanda ang pamilya para sa paglalakbay. Ngunit habang naghahanda ang pamilya, sinabi ni Scarlett sa kanyang ina na ayaw niyang sumama sa kanila. Gusto niyang gugulin ang natitirang bakasyon sa Anjuna. Sinabi ni Scarlett sa kanyang ina na sobrang masaya siya doon at may nakilala siya na isang mabait na lalaki. Ang lalaking ito ay si Julio Lobo, 25 taong gulang. Siya ay isang tourist guide na ilang taon na nagtatrabaho sa rehiyon ng Goa. Natutuwa si Scarlett kay Julio dahil dinadala siya nito sa iba't ibang lugar sa Goa. Hindi naman natuwa si Fiona sa hiling ng anak, pero dahil mapilit si Scarlett, pinayagan niya na ito na manatili sa bahay ni Julio sa Anjuna. Pagkatapos nun, nagtungo ang pamilya sa Karnataka kung saan sila tumigil sa lungsod ng Gokarna. Ang kasunduan ni Fiona at Scarlett ay pagkatapos ng ilang araw dapat ay sumunod na rin si Scarlett sa Gokarna. Kaya pagkatapos ng ilang araw pumunta si Scarlett sa kinaroroonan ng kanyang pamilya tulad ng napagkasunduan. Nasa simula pala ng February 2008 nang matapos ng ilang araw ng pagsasama nila sa Gokarna. Tinanong ni Scarlett ang kanyang ina kung pwede ba siyang bumalik sa Anjuna. Magkakaroon daw ng malaking event noong February 14 at gusto ni Scarlett na dumalo. Muli, nag-alinlangan si Fiona sa hiling ng kanyang anak, pero sa huli pinayagan niya siyang bumalik sa Anjuna. Sa Anjuna nanatili si Scarlett kasama si Julio. Sa araw, namimigay siya ng mga pamphlet para imbitahan ng ibang mga turista sa mga tour. Sa gabi naman, sumasama siya sa mga tour kung saan si Julio ang tour guide. Nagtatrabaho rin siya bilang waitress sa ilang mga restaurant para kumita ng pera. Ngunit ilang araw pagkatapos noon, ang panganay na anak ni Fiona na nag-iisa na lamang sa England ay naaksidente. Malubha ang kalagayan ng kanyang anak kaya nagpasya si Fiona na bumalik sa England kasama ang pamilya para makasama ang anak. Tinawagan niya si Scarlett para ipaalam ang nangyari at ayusin ang lugar ng pagkikita para makasama si Scarlett sa pamilya sa pag-uwi sa England. Nangyari yon noong February 17 at napagkasunduan na sa February 19 ay pumunta na si Scarlett sa pamilya niya sa Gokarna at pagkatapos ay sabay silang babalik sa England. Gusto ni Scarlett na sulitin ang kaunting oras na natitira sa Anjuna, kaya inibitahan niya si Julio at isa pang kaibigan na nakilala niya na si Ruby na lumabas ng huling beses sa paligid ng lungsod bago siya umuwi sa England. Pero nang araw na yon ay hindi magandang pakiramdam ni Julio, kaya sinabi niyang mananatili lamang siya sa bahay. Kaya naman, sina Ruby at Scarlett na lamang ang umalis. Ayon sa mga ulat, pumunta ang dalawang babae sa bayan kung saan ay bumili sila ng mga inumin at nanatili sa isang bar. Pagkatapos, nagdesisyon silang bumalik sa dalampasigan kung saan sila nanatili sa isa pang bar na maraming tao. Bandang 1:00 ng madaling araw, sinabi ni Ruby kay Scarlett na gusto na niyang umalis. Sinabi naman ni Scarlett kay Ruby na walang problema at sasamahan niya ito sa bus stop. Pagdating ng bus, nagpaalam na si Ruby kay Scarlett at nakasundo silang hindi nila ititigil ang kanilang komunikasyon. Sumakay si Ruby sa bus at bumalik naman si Scarlett sa bahay ni Julio. Kinabukasan, February 18, natagpuan ang katawan ni Scarlett na kalahating hubad at lumulutang sa tubig malapit sa Anjuna Beach. Nang maabisuhan, pumunta ang mga pulis sa dalampasigan at kinuha ang katawan ni Scarlett para suriin. Sa simula, sinabi ng mga otoridad na lasing si Scarlett habang lumalangoy sa dagat at nalunod. Sinabi rin nila na walang palatandaan ng karahasan sa kanyang katawan, kaya mabilis nilang isinara ang kaso. Nang malaman ni Fiona ang nangyari sa kanyang anak, dali-dali siyang bumiyahe papuntang Anjuna sa Goa. Si Fiona ay hindi naniniwala sa official statement ng mga otoridad ng India tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Kaya naman, ipinilit niyang magkaroon ng bagong autopsy o pagsusuri sa katawan ni Scarlett. Mahigit 1 buwan siyang humiling at nagmakaawa sa mga otoridad ng India na muling buksan ang kaso. Nang makita ni Fiona ang mga larawan ng katawan ni Scarlett, nakita niya ang malinaw na palatandaan ng karahasan, lalo na sa pribadong bahagi ng katawan nito. Doon siya nakakasiguro na ang kanyang anak ay hindi biktima ng aksidente kundi ng krimen, at hindi nagkakamali ang kutob ng isang ina. Pumayag ang mga otoridad ng India na gawin ang pangalawang autopsy kay Scarlett. Habang ginagawa ito, nagpasya si Fiona na siya na mismong mag-imbestiga sa krimen.
dahil alam niyang hindi siya matutulungan ng mga pulis sa lugar na yon. Si Fiona, ang kanyang kasintahan at mga anak ang magkakasama sa paghahanap ng iba pang clue o ebidensya sa paligid ng tabing dagat kung saan natagpuan si Scarlett. Nakausap din nilang ibang tao sa pag-asang may nakakaalam ng kahit ano. Habang naghahanap ng ebidensya, nahanap ni Fiona ang damit ni Scarlett, ang kanyang kamiseta, pantalon at sapatos sa gitna ng isang masukal na lugar malapit sa tabing dagat. Ipinapakita nito na hinila si Scarlett papunta sa lugar na yon kung saan siya ang biktima ng krimen at pagkatapos ay itinapon sa dagat. Noong March 2008, inilabas ang resulta ng pangalawang autopsy na ginawa sa katawan ni Scarlett. Ayon sa autopsy report, mayroong maraming sugat si Scarlett na umabot sa 50 at karamihan ay nasa pribadong bahagi ng kanyang katawan. At oo, sa kasamaang palad, siya ay naging biktima ng panggagahasa. Sa toxicology report, nakita na may mga bakas ng bawal na gamot sa katawan ni Scarlett. Pagkatapos ng pangalawang autopsy, nagsimula mag-imbestiga ang mga pulis at sa gitna ng lahat ng ito, may isang mahalagang testigo na lumitaw. Ang pangalan niya ay si Michael Mannion, taga-England din at naroon siya sa tabing dagat nung gabi ng krimen. Ayon kay Michael, nakita niya si Scarlett na naglalakad sa tabing dagat hanggang sa siya'y natumba at hindi na makabangon. Yun ay bandang 3:00 na madaling araw habang siya ay nagiinom pa sa bar. Sinabi ni Michael na ilang minuto nang nakahiga si Scarlett sa tabing dagat hanggang dumating ang may-ari ng bar na si Luis Contejo at tinulungan niya si Scarlett na makatayo. Pagkatapos noon, pumasok si Scarlett sa bar kung saan ay naroon si Michael at sinabi niya na halatang lasing si Scarlett at nahihirapan pang makipag-usap. Umupo si Scarlett sa isang mesa sa bar at ilang minuto lang may ilang lalaki na lumapit sa kanya. Sinabi ni Michael sa mga lalaki na masama ang pakiramdam ni Scarlett at gusto niyang mag-isa. Dahil dito, umatras ang mga lalaki at pumunta sa kabilang bahagi ng bar. Ilang sandali pagkatapos ay tumayo si Scarlett at umupo sa ibang mesa sa bar na mas malayo. Kinawala sa paningin ni Michael si Scarlett ng ilang minuto. Nang makita niya ulit kung nasaan si Scarlett, nakita niya itong kasama ang dalawang lalaking Indian. Ayon kay Michael, ginugol ni Scarlett ang halos 1 oras kasama ang mga lalaking yon habang gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Pagkatapos noon, tumayo si Scarlett at lumipat kay Michael para makipag-usap. Sinabi niya na taga-England din siya at 15 years old pa lamang siya. Sinabi ni Michael na hindi maganda ang pakiramdam ni Scarlett dahil marami siyang nainom na alak at droga. Pagkatapos noon, umalis si Scarlett sa bar kasama ang dalawang lalaking Indian. Nanatili si Michael sa bar at uminom pa ng kaunti bago siya umalis. Na siya ay lumabas, pumunta siya sa parking lot para kunin ang kanyang scooter at doon niya nakita ang isa sa mga lalaki na nakapatong kay Scarlett na nakahiga sa lupa. Sinabi ni Michael na sumigaw siya para tigilan nila ito pero hindi pumapalag si Scarlett kaya inisip niyang gusto din niya ang ginagawa sa kanya. Kaya sumakay na lamang si Michael sa kanyang scooter at umalis. Noong March 2008 pa rin, inaresto ng mga otoridad ng India ang dalawang lalaki na inakusahan sa krimen. Sila ay sina Samson Da Souza, 28 years old at si Placido Calvajo, 39 years old. Noong June 2008, formal na kinasuhan ang dalawang lalaking inaresto na pinag-inalaang gumawa ng krimen. Sa kabuuan, may 7 kaso laban sa kanila pero 2 taon ang lumipas bago talaga nagsimula ang kaso laban sa kanila. Nangyari ito noong March 2010. Sa mga pagdinig, 30 tao ang nagsalaysay ng kanilang mga kwento kabilang na si Michael, na isang mahalagang testigo sa kaso at si Ruby na kaibigan ni Scarlett na kasama niya sa mga oras bago nangyaring krimen. Sa mga 30 kataong na yon, kakaunti lang ang nagsabing nakita nila si Samson at Placido na kasama si Scarlett nung gabing yon. Isang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari bagong krimen ang ginawa base sa mga testimonya ng mga saksi. Pero dahil karamihan sa kanila ay lasing nung gabing yon, kaya medyo magulong pagkakasunod-sunod. Nagsalaysay din si Julio, ang tour guide na naging kaibigan ni Scarlett at nagpatira sa kanya sa bahay nito. Sinabi niya na niyaya siya ni Scarlett na lumabas kasama ni Ruby nung gabing yon. Pero dahil hindi maganda kanyang pakiramdam, inisip na lamang niyang mas mabuting manatili lang siya sa bahay. Sinabi ni Julio na kung sumama siya sa 2 babae nung gabing yon, malamang ay buhay at ligtas pa sa ngayon si Scarlett. Nang tanungin kung may relasyon ba sila ni Scarlett, sinabi ni Julio na meron silang relasyon pero hindi ito seryoso. Nagsalaysay pa si Michael sa ilang pagdinig pero noong 2012, bumalik siya sa England.
Sa parehong taon, tinawagan siyang muli para mag-testify pero tumanggi siya dahil tinatakot umano siya at kung pupunta siya sa Goa, nasa peligro ng kanyang buhay. Dahil dito, itinuring ng korte na hindi mahalaga at walang kabuluhan ang lahat ng testimonya ni Michael. Malaking epekto nito sa kinalabasan ng paglilitis dahil walang duda ng testimonya ni Michael ang pinakamahalaga. Sinabi pa ni Fiona na ina ni Scarlett na duwag si Michael dahil ayaw niyang bumalik sa Goa para mag-testify. Sinabi rin niya na dapat ay may ginawa si Michael nang makita niya isa sa mga lalaki na nakapatong sa kanyang anak, hindi lang ang sumigaw at umalis. Pagkatapos noon, nagpadala ang mga otoridad ng India ng isang grupo sa England para kunin ang pahayag ni Michael. Pero wala itong epekto dahil sinabi ng korte na hindi na nila tatanggapin ang kanyang pahayag. Ngunit hindi nasayang ang pagpunta ng mga otoridad ng India sa England dahil sa panahong kausap nila si Michael, may mga bagong impormasyong lumabas. Ayon kay Michael, magkaibigan sila ni Samson. Nanatili umano siya sa bahay ni Samson kung saan ay nakatira si Samson kasama ang kanyang asawa na si Cecil na isa namang French. Matagal na nilang kilala si Samson at nung gabi ng krimen, nagtatrabaho si Samson bilang waiter sa bar kung saan ay umiinom si Michael at kung saan huling nakita si Scarlett bago siya matagpuang patay. Sinabi ni Michael na natakot siya nang makita ang kanyang kaibigan na inaatake si Scarlett. Ayon sa kanya, sinubukan niyang pigilan ito pero tinakot siya ni Samson at ng iba pang lalaki. Sobrang natakot si Michael kaya nagdesisyon siyang sumakay sa scooter niya at umalis. Kahit lumabas ang bagong impormasyon na ito, hindi gaanong nakatulong ito sa kaso. Dahil tulad ng sinabi ko kanina, nagdesisyon na ang korte na huwag tanggapin ang lahat ng testimonya ni Michael. Lumalabas na matagal na ang kakilala ni Michael si Samson at kahit tinuturing niya kaibigan ito, hindi niya napigilan si Samson sa paggawa ng krimen. Pagkatapos noon, ipinakita ng depensa ni na Samson at Placido ang isang diary na di umano'y pag-aari ni Scarlett. Sa diary, may sinulat si Scarlett na siya'y malungkot at hindi masaya sa kanyang buhay. May bahagi rin na sinabi niya na nahihiya siya sa mga nagawa niya sa Anjuna at kung minsan ay pakiramdam niya ay nakakulong siya. Gamit ang diary, sinabi ng depensa na pinatay ni Scarlett ang kanyang sarili dahil ayon sa kanila, nagpapakita siya ng mga senyales ng self-harm. Naantala ang buong kaso laban sa dalawang akusado ng mahigit 8 taon. Ang pagpapalit-palit ng mga hukom at piskal na konektado sa kaso naging dahilan ng pagkaantala. Walang impormasyon kung naaresto ba ang dalawang akusado o pinayagang humarap sa kaso ng malaya. Noong September 2016 lamang naganap ang paglilitis sina Samson at Placido. Nalungkot si Fiona at ang lahat na nagnanais ng hustisya dahil pinalaya ang dalawang lalaki dahil sa kakulangan ng ebidensya. Maliban sa nalungkot ay nagalit din si Fiona. Inakusahan niya ang mga pulis at korte ng korupsyon at sinabi na hindi siya titigil hanggat hindi nakakamit ang hustisya para sa kanyang anak. Noong February 2017, matagumpay na nag-apila si Fiona sa Korte Suprema ng India. Dahil dito, na-schedule ang bagong paglilitis para sa dalawang akusado. Sa bagong paglilitis na ito, lumitaw ang iba pang mga saksi mula sa panig ng piskal, kabilang isang bouncer mula sa bar kung saan ay huling nakita si Scarlett bago siya naging biktima ng krimen. Ang security guard ay si Morley Sager at nagsalaysay na nakita niya si Scarlett pagdating sa tabing dagat na naglalakad ng paikot-ikot bandang 3:00 ng madaling araw. Sinabi niya na kilala na niya si Scarlett at alam na nananatili ito sa bahay ni Julio dahil madalas silang makita doon sa tabing dagat. Ayon kay Morley, tinanong siya ni Scarlett kung pwede siyang ihatid sa bahay ni Julio bandang 5:00 ng umaga at sinabi naman ni Morley na pwede siyang maghatid. Ngunit nang dumating ang oras at nilapitan ni Morley si Scarlett para ihatid, kasama na niya si Samson. Sinabi ni Samson kay Morley na umalis na siya dahil siya nang bahala kay Scarlett. Ayon kay Morley, pagalit ang pagsabi ni Samson at may banta sa tono. Sinabi ng piskal na binigyan ng mga bawal na gamot si Scarlett kahit lasing na ito. Malinaw na may intensyon na pagsamantalahan nito. Sabi naman ng depensa, walang physical evidence na nauugnay sa dalawang lalaki sa krimen. Ang paglilitis ay halos nagsilbing paraan lamang para makakalap ng mas maraming impormasyon tungkol sa krimen at tumagal pa ito ng 2 taon. Noong July 2019 lang napatunay nagkasala si Samson sa lahat ng kaso. Si Placido naman ay unang napatunayang kasabwat pero kalaunan ay binitawan ng kaso laban sa kanya at napatunayang walang sala at pinalaya.
Si Samson ay hinatulan ng 10 taong pagkakakulong kasamang hard labor dahil sa krimen laban kay Scarlett. Sa isang panayam, sinabi ni Fiona na hindi ito sapat, pero mas mabuti na kaysa malaya itong nakakagala. Sa kabuuan, higit 11 years ng pagsusumikap at paghihirap ang ginugol para subukang makamit ang hustisya para kay Scarlett. Nagkaroon ng maraming kontrobersya ang kasong ito, lalo na tungkol sa paraan ng pagpapalaki ni Fiona sa kanyang mga anak. Ginawa ring pelikula sa India ang kwento ni Scarlett. Noong 2012, inilabas ang pelikulang Anjuna Beach. Ang pelikulang ito ay ginawa ni Sikander Khan at pinagbidahan ito ng Ukrainian actress na si Natalia Kazinova at nagsasalaysay ito ng huling mga araw ni Scarlett sa India. Nakakuha ang pelikula ng maraming puna mula sa mga otoridad sa Goa. Sinabi nila na magdudulot lamang ito ng takot sa mga turista, kaya maaaring umiwas sila sa lugar. Pinuna rin ng abogado ng pamilya ni Scarlett ang pelikula dahil hindi kinausap ni Sikander Khan ang producer, ang pamilya bago gawin ang pelikula. Pero kahit gano'n ay hindi masyadong nagalit si Fiona dahil hindi ipinakita sa pelikula si Scarlett sa masamang paraan tulad ng iniisip ng marami. Si Scarlett ay inilibing lamang 4 na taon pagkatapos ng krimen noong 2012. Ito ay dahil hawak pa rin ng mga otoridad ng India ang kanyang katawan na sinasabi nilang kailangan hanggang matapos ang investigasyon. At dahil matagal ang proseso, kanilang pinanatili ang katawan ng biktima sa loob ng mahabang panahon. Inilibing si Scarlett sa isang hardin na inihanda para sa kanya sa maliit na lupain ng pamilya sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng mga kaibigan at pamilya. Dinala ang kanyang katawan sa huling hantungan ng kanyang ama, mga kapatid na lalaki at mga kaibigan. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!